So we are going to talk about facing the challenges of every new year. Tayo po'y manalangin. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you so much for the beautiful people who came here today to honor you and to worship you. Thank you so much for the beautiful people who are joining us via online. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. There is nothing in the world like this. For in your presence, there is fullness of joy. And at your right hand, there are pleasures forevermore. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray in the name that is above every name, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpak para sa Lord. Amen. And Amen. Admittedly, every new year is filled with many challenges. These are unavoidable and cannot be ignored because they are part of reality. Whether we like it or not, they will happen. What we need to do is identify these challenges, prepare for them, and face them with the strength of God's grace in our lives. Gumawa po ko ng maikling pag-aaral at pagsasaliksik para alamin kung ano po ang mga hinaharap na hamon ng mga tao sa tuwing pumapasok ang bagong taon. This study may not be comprehensive, but I tried to study and do a little research and found out that there are 10 major challenges people face every new year. Today, we're going to discuss the first 5, part 1. Hindi ho natin kayang i-discuss ang 10 dahil pag ginawa natin yan, aabutin tayo ng 2026. So, we need to be as realistic as we can. We are only going to discuss the first part, 1 to 5. And the Lord willing, kung meron pa po tayong opportunity, next week, we're going to discuss the last 5, and that will be part 2. We will examine these challenges and respond to them in the light of the Scripture, empowered by the grace of God. Ang listahan po na ibibigay ko sa inyo ay iba, depende po sa tao. Ang pagkakasunod-sunod po niyan ay depende sa inyo. Maaaring ang number 1 sa akin ay number 3 sa inyo. Baka yung number 2 sa akin ay number 10 sa inyo. Pero ang listahan pong ito ay general list. Hindi eksakto sa isang tao, pero somehow you will find that these 10 challenges that we are going to discuss, part 1 and part 2, you will find yourself in these challenges. Are you ready to study the Word of God? So let's begin. Number 1, the challenges of every new year. Number 1, uncertainty about the future. Number 1, uncertainty about the future. Every new year comes with unknowns, unexpected events, opportunities, or difficulties that can stir both excitement and anxiety. The reality is that life is unpredictable, and no one can foresee the twists and turns that await. Talagang ganyan ang buhay. Kung minsan, yung mga magkakakampi, nagiging magkakaaway. Yung mga magkakaaway, nagiging magkakakampi. Lalo na, pag malapit na ang eleksyon. At yan ay nakikita natin sa buhay. Mayroong mga twists and turns. Hindi natin alam. How we wish we can predict, but no one can predict. Ang tagumpay ay maaring may kasamang pagsubok. Ang mga oportunidad na dumarating sa atin ay may kasamang mga hamon na sumusubok ng ating pananampalataya at tibay.
The unknown can feel overwhelming, bringing fears of failure, being unprepared, but it also brings chances for growth, fresh starts, and unexpected blessing. This mix of fear and hope reminds us of our limits and the need to trust God, who knows our future and holds every detail of our life. Maraming bagay na hindi natin alam na mangyayari sa hinaharap, admittedly. Pero isang bagay ang alam natin, hawak ng Panginoon ang ating hinaharap. Palakpakan si Lord. Praise God. Proverbs chapter 27 verse 1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Walang nakakaalam ng bukas. Tanging Diyos lang. Kaya kailangan nating matutunang ipagkatiwala sa Diyos ang ating bukas. Hindi lang ang ating bukas, kundi ang maraming mga bukas ng ating buhay. James chapter 4 verse 13 to 14. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this and to that city, spend a year there and carry on business and make money. Verse 14, why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ang buhay ng tao ay tulad ng hamog. Mamaya ay nariyan, mamaya ay wala na. That is why you need to entrust everything to the Lord, because we do not know what tomorrow holds for each and every one of us. Marami tayong plano. Ang bersikulo na ito ay hindi ho nagdi-discourage magplano ng buhay. Ang bersikulong ito ay nagbibigay sa atin ng contemplation na lahat ng ating plano ay ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Can you say amen? Number 1, uncertainty about the future. Number 2, setting and achieving goals. Yan po ay isa sa mga pangunahing challenges every New Year. Nagse-set and trying to achieve goals in life. To set a goal is one thing. To achieve it is another thing. The real challenge is not in the setting. The real challenge is in the achieving the goals you have set. Setting a goal is the starting point, but achieving it requires grace-filled action, commitment, and persistence. Goals remain dreams without grace-filled effort and determination to make them a reality. This is the problem in the grace community, ang maling representasyon ng biyaya. Di umano na ituro sa marami na sa biyaya wala nang gagawin. Mali po yun. Sa biyaya, mas marami kang magagawa. Sapagkat ang biyaya na mismo ang gumagawa sa iyo. Wala kang gagawin para sa iyong kaligtasan. Correct. Pero matapos kang maligtas, ang biyayang iyong natanggap ay gumagawa sa iyo at sa pamamagitan mo. Dahil ang biyaya ay hindi po dahilan upang huwag gumawa. Grace is not an excuse for laziness, katamaran, at walang ginagawa. In fact, ang biyaya ang siyang nagbibigay sa atin ng inspirasyon para lalong gumawa. Ang biyaya mismo ang gumagawa upang tayo'y makagawa. Hindi ho tayo gumagawa, tinutulungan ng biyaya. That is understatement. Ang biyaya mismo ang gumagawa sa pamamagitan natin. The Apostle Paul said, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. To say that you do it by the help of the grace of God,
you are getting the half of the credit. And God won't allow that to happen. Because grace is given so that no one can boast. So you would clearly realize that it is not you who is doing the work by the help of the grace of God. It should be a clear understanding. It is the grace of God that works in you and through you. Dahil sa totoo lang, pag wala ang biyaya ng Diyos, wala tayong magagawa. Ang biyaya ng Diyos ang gumagawa sa atin. People set New Year resolutions or goals with excitement and determination, envisioning a fresh start and a chance to improve their lives. However, the reality is that the initial enthusiasm often fades as weeks go by. Diba pag dumarating ang bagong taon, excited na excited. Ang aking New Year resolution. Ililista niyang lahat. Good for 1 week, good for 2 weeks, yung iba medyo seryoso hanggang 4 weeks. Pero pagkatapos, BSDU, balik sa dating ugali. Walang sustainability. Walang follow-through. Anong problem? We are going to identify the problem and prayerfully we'll be able to solve the problem before the end of this talk. For some, setting overly ambitious goals without realistic steps can lead to frustration and discouragement. Others may struggle with consistency, procrastination, or losing sight of the why behind their goals. Yung iba naman po kasi, masyadong napakataas ng goal, hindi na ho realistic. Yung iba po may mga goals pero walang strategic steps to reach the goal. Kung yan ang goal mo, ano yung mga small steps that will lead you to the goal? Wala. Yung iba hindi rin alam, yun pong purpose why you do things. Yun pong purpose why you do things will inspire you when the things get rough. Pag hindi nagiging magandang mga pangyayari, yun pong nagtitimon sa'yo para wag sumuko ay ang dahilan. Kaya dapat alam mo ang dahilan kung ba't mo ginagawa ang mga bagay na iyong ginagawa. Number 2, setting and achieving goals. Number 3, adapting to change. Yan po isa sa mga malalaking hamon sa ating dumarating ang bagong taon. Dahil bagong taon, siyempre maraming bago. Mga bagong haharapin mong hamon sa buhay. And the challenge is, how are you going to adapt the changing world? At siguradong maraming mababago. The old saying, the only thing permanent is change. Remember that. The only thing permanent is change. Change, whether in relationships, work, or life, can feel overwhelming. It often shakes our stability and pushes us to face the unknown. Parang hindi tayo sanay sa mga pagbabago dahil kasama ko siya dati. Ngayon, hindi na. Ito yung dati kong ginagawa. Ngayon, hindi na. Doon kami dati nakatira, ngayon dito na. Ito yung dati kong trabaho, ngayon ito na ang bago kong trabaho. Ito yung dati kong boyfriend niya na. Things like that. And many more. Na pagka nagugulat ka, parang nahihirapan mag-adjust. Pero you need to adjust because that is part of reality. Lahat nagbabago, ang Diyos lang ang hindi. Can you say amen? Ang Diyos ay hindi nagbabago. Malachi chapter 3 verse 6. Kinabahan kayo, no? Akala nyo verse 10. Pag nababanggit ang Malachi chapter 3, yung iba kinakabahan agad. Nako,
Verse 10. No, hindi yung verse 10 ang babasahin natin. Verse 6. Malachi 3:6. I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. This is direct statement from the Word of God. Spoken by God Himself, I do not change. Kaya pwede nating pagtiwalaan ang Diyos na hindi nagbabago. Amen. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Amen. Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya sigurado ang ating kaligtasan dahil ang ating tagapagligtas ay hindi nagbabago. Kahapon, ngayon, at magpakailan paman. Can you say amen? Ang salita din ng Diyos ay hindi nagbabago. Psalms 119 verse 89, your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi pa bago-bago. Kaya pwede nating tayuan ang mga pangako ng kanyang salita sapagkat ito'y matibay. Isaiah chapter 40 verse 8, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures for how long? Forever. Matthew chapter 24 verse 35, Jesus, the Lord Jesus Himself said, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Do you believe that? Can you say amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Praise God. Everything changes and will continue to change. Only God and His Word remain constant and unchanging. This truth offers us a firm foundation in an ever-changing world. Nagbabagong mundo at patuloy na magbabago. Kailangan mo ng angkla, kailangan mo ng pundasyon. Ang pundasyong hindi nagbabago, hindi tinatangay ng mundong nagbabago. Ano man ang mangyari, mananatiling tapat ang Diyos, magpakailan-kailan pa man. Mananatiling tapat ang Kanyang salita, sapagkat ito ay hindi nagbabago. Can you say amen? Number 4, overcoming past failures. Isa sa mga hamon na hinaharap tuwing bagong taon ay kung paano ko lalagpasan at paano ko makakayanan ang mga kabiguan ko noong nakaraang taon. It is quite a challenge and we need to learn how to do that. Letting go of mistakes from the previous year is vital, yet it is often easier said than done. The reality is that past failures can cast a long shadow over the present, weighing heavily on our hearts and minds. Ang kabiguan ng kahapon ay nagiging malaking anino sa ating harapan na nagiging madilim tuloy ang ating lalakaran. Kailangan nating matutunan to let it go. Because if we do not let it go, sisirain po nito ang iyong present and even your future. Never allow the past to steal the joy of your present and the hope of your tomorrow. Tapos na yan eh. Ayoko nang dalhin yan sa bagong taon. Gusto kong pasukin ang bagong taon na puno ng biyaya ng Panginoon. Shout amen. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Praise God. Regret over missed chances, unfulfilled goals, or bad decisions can bring guilt, shame, or doubt. Disappointments in ourselves, others, or situation can make us afraid to try again, holding us back from new opportunities. Minsan ka nasaktan, ayaw mo nang sumubok. Niloko ka ng isang lalaki. Ang tingin mo lahat ng lalaki, manluluko. Hindi naman. Meron pa rin mga matitino katulad namin.
Hindi lahat manluluko. Kung minsan ka nasaktan, parang gusto mo na isara ang pinto. Minsan ka naloko, parang ayaw mo nang magtiwala. Parang lahat ng tao ay hindi nagbabayad. Meron din namang nagbabayad. Can you say amen? Nandyan pa po ba kayo, mga kabiyaya? Huwag mong papanghinain ang iyong loob. Talagang may mga nangyayari sa nakalipas na panahon na tila hindi maganda, pero most of them beyond your control. Most of them happens without knowing it. Kung alam ko lang, di sana hindi mo ginawa yun. Kaya lang hindi mo alam. Kaya maraming bagay na pwede mong isipin maging biktima ka o pwede mong daigin at maging victor ka. So you have a chance to become a victim or you decide to become a victor. Victim, biktima ka ng mali ng iba. Victor, dinaig ko yung pagkakamali ng iba sapagkat ako ay na kay Kristo, ako'y higit pa sa mananagumpay. Daig ko ang kamalian ng iba. Failures often leave emotional scars that are hard to heal. They can make us feel like our worth is tied to our mistakes, stopping us from moving forward or embracing new opportunities. Yun pong iniwanang sugat ay nagpeklat. Kung minsan pati Cebu de Macho hindi kaya. Pilit mong binubura. Mabuti na lang, meron ng laser. Pati peklat ay pwede lang mabura. May nakita nga ako sa Facebook, mukha na bura. Kaya kung gusto nyong ipabura ang inyong mukha, pwede na. Lalo po yung mga mukhang wala nang maiharap, pwede nang burahin at palitan ng bagong mukha. Ang itong mabuting balita kay Jesus, may bagong mukha na tayo. Binago tayo ng Panginoon. Shout amen. Huwag matakot sumubok uli. Huwag matakot magmahal muli. Sapagkat hindi naman po eksakto ang nangyari nakaraang taon, palaging mangyayari. Merong biyaya na magsasalba sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Come on, give Him praise! Thank you, Jesus! Sabihin mo sa iyong katabi, umibig ka muli. Bishop! Anong ibig sabihin yan, Bishop? Ang ibig sabihin yan, applicable lang yan sa mga taong hindi na umiibig. Pero kung ikaw ay merong iniibig, patuloy mong ibigin sapagkat iyan ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Number 5, financial pressures. Financial pressures. Parang nagustuhan nyo yung nakaraan na at di na kayo makamove on. Number 5, financial pressures. Many feel the weight of financial pressures as the new year begins, with challenges like rising of expenses, inflation, job insecurity, debt, and unexpected costs, making it harder to manage. Yun po mga unexpected na mga expenses, yung bang emergency. Wala ito sa budget ko. Hindi ako nakapagtabi para dito, pero biglang nangyari ito. On top of that, providing for the basic needs, meeting obligations, or saving for the future can feel overwhelming when finances are unstable. Adding to the challenge is the cultural tendency to measure success and self-worth by material possessions, which can leave people feeling defeated when their resources fall short. This mindset can create a cycle of comparison and dissatisfaction, further
amplifying the stress and diminishing the gratitude of what they do have. Mga kapatid, kapag hindi natin alam kung paano i-handle ang financial pressure, magiging biktima po tayo ng sistema ng mundo na kinukumpara tayo sa iba. At kinukumpara natin ang sarili natin sa iba. At nararamdaman natin yung pressure. May bahay na siya. May sasakyan na siya. May asawa na siya. Sana all. May anak na siya. Established na sila. Uy, nag-a-abroad sila. Nakasakay na ng eroplano. Ikaw, Ferris wheel pa lang ang nasakyan mo. Things like that. Ramdam na ramdam mo yung pressure. Lalo na kung ang mga anak mo'y maliliit pa lang. Iniisip mo kung mag-aaral ito, magkukolehiyo pa ang mga ito. Parang nalulula ka sa bigat ng nararamdaman mo. Lalo na kung naisip mong mag-asawa at ang napangasawa mo ay high maintenance. Hindi nagkakape ng 3-in-1, palaging Starbucks. Hindi kumakain ng gulay. All this pressure, ramdam na ramdam mo. Kaya yung iba ay nagpasya na lang na manatiling single the rest of their lives because of financial pressure. Yung iba naman po ay puro paasa. Pinapaasa lang ng pinapaasa yung iba. Sapagkat ramdam nila yung financial pressure. Paano na to? Pag nag-anak, paano yung diaper? Huwag mo nang i-diaper, lagyan mo ng dahon. Maraming dahon. Etc., etc. Now, I may be saying this the funny way, but you know, it is very serious when people feel financial pressure. Let's see them again. The challenges of every year: number 1, uncertainty about the future. Number 2, setting and achieving goals. Number 3, adapting to change. Number 4, overcoming failures. And number 5, financial pressures. How do we respond to these challenges? This is what we call the life application. This is very important. Pinakita ko sa inyo yung mga challenges at ipapakita ko naman sa inyo sa huling bahagi kung paano natin haharapin. Ano yung hamon at ano po yung pwedeng gawin. Let me share this with you. Ang bawat isa sa mga hamon na ito ay tatapatan ko po ng action point, life application. Number 1, trust God's plan for you. Pagtiwalaan mo ang plano ng Diyos sa iyo. May plano ka, pero meron ding plano ang Diyos sa iyo. As we face the new year, trust that God's plan for you is perfect. Even when it's unclear. His ways are higher. His timing is perfect. His love never fails. Surrender your fears and step forward in faith, knowing that He holds your future securely in His hand. Marami tayong plano, pero mas maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Upang malabanan natin ang hamon ng bagong taon, kailangan nating matutunan magtiwala sa plano ng Diyos sa atin. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. You see right there, God has a plan for you. May plano ang Diyos sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, may plano ang Diyos sa iyo. Total, ayaw mo naman kausapin yung katabi mo, sabihin mo na lang, may plano ang Diyos sa akin. God has a plan for you. Can you say amen? I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you.
plans to give you hope and a future. Do you want that? I'm asking a question now. Do you want that? That is a better plan than your plan. So you must learn to trust God's plan. Isaiah 14:24. The Lord Almighty has sworn, surely, as I have planned, so it will be. As I have purposed, so it will happen. What an assurance. As I have planned, so it will be. Surely. Not maybe, not hopefully, not even prayerfully. You don't pray about this because this is sure. You need to believe that God has a plan, and as He has planned, as He has purpose, so it will happen. Can you say amen? It may not happen as quickly as we want to, but it will surely happen as God has planned it in His perfect time. Remember, Ecclesiastes 3:11, God makes everything beautiful in its time. May panahon sa lahat ng bagay. Ang magandang rosas ay hindi ho nangyayari ng isang magdamag. Hindi mo pwedeng pwersahin ang rosas maging maganda. Hindi mo pwedeng piliting buksan ang kanyang mga petals because you want it now. I want it now. No. You must learn to wait to the time that God has appointed, and you will see the beautiful plan unfolds before your eyes. Because God is good, He has a good plan for you. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Isaiah 46:10. Only I can tell you the future before it even happens. Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish. Everything I plan will come to pass. Believe that. I know my plans for you, and everything that God has planned will come to pass. Can you say amen? Remember the story of Joseph. Walang idea si Joseph na yung nangyari sa kanya ay kasama sa malaking plano ng Diyos. Si Joseph po ay 17 years old nang siya po ibenta ng kanyang mga kapatid sa mga merchant papunta po ng Egypt. Pagdating sa Egypt, siya po ay naging slave for 13 years. He became the governor of Egypt by the age of 30. So if you do the math, 17 plus 13 equals 30. So merong 13 years na parang wasted years. Parang palagi mo na lang sinasabi, grabe yung mga kapatid ko, binenta ako. Until you came to the realization na yung mga pangyayaring yon ay kasama sa malaking plano ng Diyos. Kabit-kabit na mga misfortunes in life. Isipin mo, binenta ka ng kapatid mo, nagtrabaho ka sa bahay ni Potiphar, napagbintangan ka sa kasalanang hindi ginawa, nakulong ka, 2 taong kang nakulong, natulungan mo yung isang tao, na-interpret mo yung dream, ang pangako sa iyo, tutulungan ka, pero nung lumabas sa kulungan, nakalimutan ka. And after 2 years, naalala, meron palang Joseph, dahil yung paraon, nagkaroon ng panaginip, walang makapag-interpret. Inilabas po siya at iniharap kay paraon, na ipaliwanag niya ang panaginip ng paraon, and from prison to palace, from being a prisoner, becoming the governor of Egypt. Pero hey, look up here, look at my eyes. It did not happen overnight. 13 long years. That is why you need to wait. Sabihin sa katabi, bawal mainit. Doon naman sa kabila, kausapin mo, bawal mainit. Bishop! Ano, Bishop? Yung edad ko wala na sa kalendaryo. Huwag ka mag-alala. May kopya ang Diyos ng birth certificate mo. Can you say amen? It's better to wait
than marry the wrong person. You must learn to wait. Pag nagkamali ka, habang buhay na pagdurusa. Kung maghihintay ka, konting panahon lang, habang buhay na saya sa biyaya ng Diyos. Learn to wait. Amen. 13 long years. Tignan niyo ang sabi ni Joseph after 13 years. Genesis 50 verse 20. Kausap niya ang kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. 13 years ago, hindi niya ito naiintindihan. After 13 years, now he understands it is for the good of more people. Being done, the savings of many lives. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa iyo ngayon ay magiging mas mabuti, hindi lang para sa iyo, kundi sa iyong mga magulang, sa iyong mga kapatid, sa mga tao sa paligid mo, sapagkat ang nangyayari ngayon ay kasama sa malaking plano ng Diyos sa iyong buhay. Palakpakan natin sa Lord. Praise God. Now listen, my dear brothers and sisters. When you understand God's plan for you, you become a better person. You become a better person. When you are good, you become better. When you are already a better person, you become the best version of you. Look at verse 21. What happened to Joseph? So then, he said to his brothers, so then, don't be afraid. I will provide for you and your children. And he reassured them and spoke how? Kindly to them, his brothers. You become a better person. Pag naintindihan mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, you become a better person. Kaya huwag magmaktol, huwag magrebelde. Magtiwala lang tayo sa plano ng Diyos sa atin. God's plan for you is far greater than anything you could imagine. Trust His wisdom, for His ways are higher. His timing is perfect. His grace is sufficient to lead you to His best. God will not settle you anything less than the best. Because God loves you and He has a wonderful plan for you. Can you say amen? Number 2, commit your every step to the Lord. Not some of your steps, not many of your steps, but every step to the Lord. As we face the challenges of this new year, commit your every step to the Lord. Trust in His unfailing grace to guide you, His wisdom to direct you, His love to sustain you. With Him, every step is secure. Hindi ka mapapahamak kapag sinunod mo ang gabay ng Panginoon. Can you say amen? Jeremiah 10:23. I know, O Lord, that a man's life is not his own. It is not for man to direct his steps. Hindi ho para sa atin i-direct ang ating mga steps. You need to entrust them to the Lord and you need to commit them to the Lord because your life is not your own. Psalms 37 verse 5. Entrust your ways to the Lord, trust Him, and He will act on your behalf. Anong ibig sabihin ng He will act on your behalf? Ibig sabihin, God Himself will do it for your own good. Pag sinabing act on your behalf, parang attorney. Yung attorney po, ang kanyang representation sa court is for your good. Para sa iyong ikabubuti. Nire-represent ka niya. In the same manner, pag sinabi niyo pong on your behalf, it means that someone is doing it for you and for your own good. So hindi na ikaw ang gumagawa. Ang Diyos na mismo ang gumagawa para sa ikabubuti mo. Hinahawi niya ang daan. Inaalis niya ang maling tao. Nilalagay niya ang tamang tao. Nilalagay ka sa tamang lugar. Why? Because you entrust every step to the Lord. Can you say amen?
Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways. How many of your ways? In all your ways acknowledge Him. And what's the promise? Come on, look at the last part. When you acknowledge the Lord, when you acknowledge the Lord, when you trust the Lord, when all your ways you entrust it to the Lord, anong promise? He will direct your paths. He will direct your paths. Proverbs 16:3. Commit to the Lord whatever you do, and your plans will. Do you want your plans to succeed? Now, can I see some hands? Sino sa inyong gusto nyo ang plano nyo ay magtagumpay? Come on. Do you want your plans to succeed? Anong dapat gawin? Commit to the Lord every step. Hindi yung magpe-pray ka lang pag may problema na. Tatawag ka na lang kay Lord kapag may trouble. Now, maiwasan mo yung trouble kung bawat hakbang ay ikinukumit mo sa Panginoon. Ang Panginoon ay hindi po bumbero na tinatawagan pag may sunog. Hindi ho pulis na tinatawagan dahil mayroong panganib. Siya po'y kaibigan na pwedeng makausap anumang oras. You can just speak your heart to Him and He will guide you every step of the way. Can you say amen? Number 3. Never compromise your spiritual values. Never compromise your spiritual values. Dito sa hamon ng bagong taon, ang laki po ng tukso na tayo'y makompromiso. Listen up. As we face the challenges of this new year, hold firmly to your spiritual values. Let God's grace empower you to stand strong, stay true, and reflect His light, knowing that His truth is your unshakable foundation. May mga bagay po na non-compromising. Let me give you examples from the Word of God. Number 1 is your daily devotion. It is non-compromising. Kahit gaano ka ka-busy, never ever compromise your daily devotion. Now look at the verse. Psalms 143 verse 8. Let the morning bring me word of your kindness, mercy, and grace. For I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. Before you start the day, have that devotion. Because you need the guidance of the Lord every day. Can you say amen? And the most practical way to do that, is through our daily grace. This is 5-minute devotion every day. Or it could be less. More intentional na bawat verse, you look at every verse through the lens of grace, through the lens of the finished work of Jesus. Pwede mo isabay ito habang mag-coffee ka. Baka tapos na yung devotion mo, hindi mo pa naubos yung coffee mo. Pero at least, every day merong input. Every day merong intake. Every day merong insight ng grace sa iyong buhay. Never compromise that. Busy ako. Remember, lahat tayo binigyan ng pare-parehas na oras. 7 days a week. 24 hours a day. Meron ba nabigyan sa inyo ng 8 days? Meron ba nabigyan sa inyo ng 25 hours? Wala. Bakit yung iba kaya? Dahil they know how to manage their time. Wake up early. Mupo ka sa isang tabi, magtimpla ka ng coffee. Habang nagko-coffee ka, you read. Kompleto na po yan. May devotion, may life application, may prayer. Kompleto. Kompleto yung tatlo. Devotion, life application, and prayer. ODG, our daily grace. For the month of January for the year 2025 is now available. You try. Subukan nyo. Kung hindi pa po nakasubok yung mga gumamit ng ODG last year, alam nilang ibig kong sabihin, very, very powerful tool we can use every day. Number 2, your spiritual food intake.
Huwag mong papabayaan yung spiritual food intake. Jesus said, Matthew 4:4, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Don't ever compromise that. Number 3, don't you ever compromise your church gathering. Kahit gaano ka busy. Pag may naroon, busy ka ba? Of course, lahat tayo busy. Pag sinabi, may time ka ba sa Sunday? Oh, nagpupunta kami sa church pag Sunday. Libre ka? Hindi. Pero yung iba ay kino-compromise yung Sunday para sa friends, para sa lahat ng mga pwedeng gawin, overtime para mas malaki ang kita. Don't you do that. Stay true with this spiritual discipline. Look at the verse, Hebrews 10:25. Let us not neglect our church meetings as some people do, but encourage and warn each other, especially now that the day of His coming back again is drawing near. Your church gathering is a wonderful discipline that you should keep and never compromise. Number 4, your faithful giving. Ang daming gastusin. Ang daming bibilin, ang daming babayaran. Ang unang iniisip nila, ang bawasan at kaltasin ay yung ibinibigay kay Lord. Dahil sa back of their mind, maintindihan naman ni Lord. Well, I assure you, naiintindihan ka ng Lord. But the problem is you are never growing. Hindi ka lumalago na magtiwala sa probisyon ng Diyos. Ang tiwala mo ay kung anong mayroon ka. Kung anong mayroon ka ay very limited. But when you begin to trust the provision of God, it is unlimited provision. Can you say amen? Now look at the verse. 1 Corinthians 16:2. Paul writes to the church, to us, believers, every Sunday, each of you must put aside some money in proportion to what he has earned. Save it up, so that there will be no need to collect money when I come. Procedural. Sabi ni Paul, itabi nyo na ang pera. Hindi ho dito pa lang kayo nag-iisip kung magkano offering ninyo. Malaki ibibigay ko pag hindi ako pinatamaan. Pero pag pinatamaan ako ng bishop, ng pastor, wala akong offering. Pero pagka na-bless ako, mag-offering ako. Ano ka? Joke box? Tutunog ka lang pagka hinuhulugan ka? Mga kapatid, it comes naturally. Sa bahay pa lang, decided ka na. Itinabi mo na yung para sa Lord. It's a discipline because you know it is for the Lord. Your faithful giving. Kakapusin at kakapusin ka sa lahat ng bayarin. Pero ibigay mo ang para sa Panginoon. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen. Let's read them again. Never compromise your spiritual values. Let's read them out loud. 4 spiritual values. Ready? Number 1, your daily devotion. Number 2, your spiritual food intake. Number 3, your church gathering. Number 4, your faithful giving. Let us not allow the world to change our spiritual values. Instead, let us change the world through our spiritual values. Can you say amen? Number 4, let go of the past. Let go of the past. As we face the challenges of this new year, let go of the past. Embrace the grace of new beginnings. Trust that God's mercy are new every morning. His plans for you are filled with hope and a future. Madali lang sabihin yan, dahil hindi sa'yo nangyari ang nangyari sa akin. I understand. Maybe you're right. Pero hindi rin naman nangyari sa'yo ang nangyari sa Panginoong Hesus. So you have to understand, walang individual sa lupa na nakaranas ng higit sa naranasan ng Panginoon. But you need to move on. Because if you don't, you will just allow your present and your future to be destroyed. Sayang. Pag di ka nag-move on, papangit ka ng papangit.
Iitim ka ng iitim. Hindi kaya ng papaya soap yan. Why? Kasi the problem is not the outward, the problem is the inward. Mayroong kang dala-dala sa loob na inanakit, sama ng loob. Let it go. Now, look at the scripture. I'll give you the verse. Isaiah 43, 18, 19. Please mark this. This is a very important verse. Forget the former things. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Gagawin ng Diyos ang mga bagong bagay sa taon na ito. Pero hindi po ito mangyayari until you move on. Until you decide, I let it go. And I want God to do something great in my life today and this year. Can you say amen? Amen. Parang disyerto, pero sabi ng Panginoon, gagawa ako ng daan sa disyerto. Maglalagay ako ng ilog, maglalagay ako ng bukal sa gitna ng maaring wasteland it may look like. But you need to move on. Philippians 3:13, the Apostle Paul said, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. One thing I do. What is that one thing? Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. You need to forget the past. Tomorrow and many tomorrows are even better than the past. Can you say amen? The problem with the Israelites when they left Egypt was that Egypt never left their hearts. That is the problem with them. Lumabas na sila sa Egypt, nandun na sila sa wilderness, isang hakbang na lang papunta sa promised land. They were not able to enter the promised land because Egypt remains in their heart. You need to forget the past. God's grace not only delivers us from the past, but also transforms us from within, freeing us to walk in our new beginning. Tandaan, bawat bagong taon, lahat tayo binibigyan ng bagong simula. Simulan natin ang tama. Simulan natin sa biyaya ng Panginoon. Amen. Praise God. Number 5, I'll close with this. Rely on God's provision. Ito ang sagot sa financial pressures ng New Year. You have to rely on God's provision. As we face the challenges of the New Year, rely on God's provision. His grace is sufficient. Can you say amen? His grace is sufficient. His resources are limitless. And He will supply all you need to overcome and thrive in every situation. He will always be there for you. 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace. How many grace? God is able to make all grace abound to you, so that in all things, how many things? At all times, having all that you need. Ang daming all. All grace, all things, all times, all that you need. You will abound in every good work. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Pero alam niyo po ba, saan ang galing ang 2 Corinthians 9:8? Nanggaling po sa 9:7. Dahil napag-alaman ko na bago nagkaroon ng 8, mayroong 7. Now, tinatanong ko po kayo kung sumasang-ayon kayo sa natuklasan ko. Mabuti naman. Dahil kung hindi, kailangan ko pang patunayan sa inyo na ang kasunod ng 7 ay 8.
So let's look at the context. This is what you call context. Alam nyo, yung ibang bumabasa ng verse, nakita lang yung 8. Pero alam nyo po yung 8 ay totoong-totoo kung makikita nyo po kung saan nang galing. Para alam nyo kung saan nang galing. I'll show you verse 7. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a 7 is about giving. 8 is about provision. Put that together. Giving activates all grace to abound to you, so that in all things, at all times, you will have all that you need. Bakit? Kasi pag pinunuan mo na ang iyong mga pangangailangan sa perang dapat ibigay mo para sa Panginoon, ano pa ang kanyang gagawin para punuan sa iyo ang iyong pangangailangan? Pinunuan mo na. The problem is, pinunuan mo na, kulang pa rin. Sapagat ang ginamit mong pampuno ay limited resources. Pero pag ibinigay mo yung para sa Panginoon, binubuksan mo ang probisyon ng Panginoon sa buhay mo, hindi ka magkukulang sa lahat ng bagay. Can you say amen? Ito po hindi lang isang verse sa Bible. I'll give you another one to prove it. Philippians 4:19. And my God will supply your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Ang dami po nagkiklaim nito. God will supply all my needs. God will meet all my needs. God will provide all my needs. And I say amen to that. Pero meron pong pinanggalingan ng verse 19. Galing po yan sa verse 15 and 16. Tawag dyan context. I'll show you the context. Verse 15 and 16. Moreover, as you Philippians know, ang sinulatan ni Paul, mga taga-Pilipos, moreover, as you Philippians know, that in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. Sino yung you? The Philippians. Verse 16. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Alam niyo po mga kapatid, nung si Apostol Pablo ay nasa Pilipos, pinrovide ng mga taga-Pilipos ang kanyang pangangailangan. Pero nung siya'y lumabas sa Pilipos at nasa Thessalonica na po siya, hindi tumigil ang mga taga-Pilipos mag-provide ng kanyang pangangailangan. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, ang tulong ng mga taga-Pilipos ay hindi parokyal. Dahil hindi ho sila parokya ni Edgar. Hindi ho parokyal. O, suportahan ka lang namin dahil dito ministry mo. Pero kahit si Paul, ang ministry niya nasa Thessalonica na, the Philippians continued their support. Why? That is what you call kingdom mentality. Body mentality. And that is what EMI is all about. Ang atin pong support, ang atin pong collections, even the Lord's community and EMI ay ginagamit ating resources para maabot ang buong Pilipinas at ang maraming bansa ng mabuting balita ng kaligtasan. Can you say amen? Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Hallelujah. Now listen, don't try to meet your needs with your limited resources by withholding from the Lord. Don't do that. I want to say that again. Don't try to meet your needs with your limited resources by withholding from the Lord. Instead, give faithfully, and you will be amazed at how He abundantly provides for all your needs. What you have are seeds. All that is in God's hand are all harvests. You need to plant the seed to get the harvest. And you need to plant it in good soil. You need to plant it with a faithful heart, knowing full well na kapag may itinanim, may aanihin. Sapagkat ang pag-ani at ang pagtanim,
ay biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Let's see them again. Ito po ang live application. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Come on, sit up straight, fasten your seatbelt. This is the touchdown. Ready, out loud. Application number 1. Number 2. Number 3. Number 4. And number 5. Trust God's plan for you. Commit your every step to the Lord. Never compromise your spiritual values. Let go of the past. Rely on God's provision. The big idea is, in Christ, I have a grace-filled new year. Are you in Christ? You have a grace-filled new year. Of course, we do not want to end this broadcast without giving the opportunity for those who are watching this broadcast and even to those who are in this sanctuary, the opportunity to receive Jesus. Because only in Jesus you can have a grace-filled new year. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas dito sa bulwagan na ito, at lalo na sa mga nanonood sa broadcast, mananalangin tayo ng pagtanggap. Lahat ng narito sa bulwagan na ito, taas natin ang ating dalawang kamay, pikit natin ang ating mata. Kung tinanggap mo na ang Panginoon sa iyong puso, you don't have to do this because you're already saved. But let me just remind you, I want you and I ask your good heart to do this for the sake of those who are watching this broadcast and even for those who are in this gathering. Samahan po natin sila sa panalangin ng pagtanggap. At doon sa mga mananalangin ng panalangin ito sa unang pagkakataon, ariin po ninyo na ito'y isang personal niyong panalangin. Manalangin po tayo. Nakataas ang dalawang kamay, nakapikit ang mata, at bigkasin ang mga tagang bibigkasin ko, Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Tayo po ay dumako sa gawain ng banal na komunyon. Doon po sa mga nanonood sa broadcast, kunin po ninyo ang inyong communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing isa'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo.
Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyong ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyong ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Minsan pa, sabay-sabay, malakas, ano po ang ating big idea? Mas malakas pa. Are you in Christ? You have a grace-filled New Year. Happy New Year! Palakpakan si Lord. Happy New Year! Amen! Sabay-sabay, sumigaw tayo, Happy New Year! Happy New Year! Mas malakas pa! Happy New Year! Palakpakan, may kasamang hiyawan! Praise God! Amen! Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po, si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!